Sa punto pong ito ay makakausap natin si Atty. Cynthia Perez Alabanza, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Atty. Alabanza, magandang tanghali po, si Joseph Morong po ito at live kayo sa Balitang Hali. Magandang hapon. Ma'am, status na agad tayo. Ilan na pong porsyento yung nare-restore natin na mga kuryente dun sa mga apektadong lugar sa Leyte and nearby provinces? Ngayon, no, sa province ng Leyte, wala pa tayong nare-restore na lugar kasi ang nasalanta yung mga major lines namin in Leyte Province. Bukod doon, malaking bahagi ng kuryente na dumadaloy sa grid ng Visayas nanggagaling sa Leyte. So yun, hindi rin makalabas. Right now, buong summer at buong Leyte, wala pa rin kuryente. Ang Bohol, meron ng konting kuryente pero dahil yan sa mga power plants na nandoon rin sa loob ng Bohol Island. Pero hindi sila nakakakuha ng kuryente mula sa ibang parte ng Visayas. Okay, ma'am. Ano po yung mga hakbang na so far ginagawa nyo para po unti-unting maibalik yung supply ng kuryente sa mga apektadong lugar? Nag-commit ng, naglabas ng NCCP ng aming target restoration date. Ang aming target bago magpasko o sa araw ng Pasko, maibalik na namin ang serbisyo dun sa mga lugar na apektado. Nag-umpisa kami, no? Nagpadala kami ng halos 1,400 na katao sa Visayas area para umpisahan ng restoration. Kumalap na rin kami ng iba't ibang mga tore at mga emergency restoration systems na gagamitin para magtayo ng bypass lines. Nanggaling yan sa malayong lugar, kagaya ng North Luzon, sa South Luzon, pati na rin sa Mindanao. At kasalukuyan nagmobilize kami ng mga equipment na yan. Nagkakaroon lang ng konting katagalan dahil nga marami ring mga ibang mga equipment na dinadala sa Tacloban. At yun nga ang isa pang difficulty dahil nasa isla sila, yung access dun sa Leyte Island, kailangan dumaan either sa airport o sa ports. So, kasabay namin yung iba't ibang mga relief goods na dinadala doon. So, pero ang target namin, by Monday, full swing na ang restoration at we're hoping na nandun na lahat ng mga kailangan naming materials. Nonetheless, nag-umpisa na kami dun sa mga lugar na kayang umpisahan na. Okay. Ma'am, meron po ba tayo mga pinaprioritize na lugar? I can imagine, baka Tacloban, no? Kasi nandun yung mga relief operations natin, Center? Hindi, kasi sa amin, ang priority namin yung mga crucial lines. So, hindi hard-hit areas, but the areas na kinakailangan para ma-online yung buong Leyte. Okay. Ang pinaka-crucial na facility namin ay yung sa Ormoc. Yung Ormoc substation kasi natin, diyan nanggagaling lahat ng linya. Diyan nagtatapos yung linya mula sa Luzon, diyan nagtatapos yung linya mula sa mga geothermal plants, diyan rin nanggagaling yung linya papuntang Bohol at yung papuntang Cebu. So hub talaga siya, no? Nasa gitna siya. Pag ang priority namin ay mabuksan yung substation, yung linya papuntang Luzon, Cebu at Bohol. Pag naayos namin yon, pwede na tayong kumuha ng kuryente mula sa Luzon para ma-augment yung supply sa Visayas. Kasi nga, kaya nang nabanggit ko kanina, halos kalahati or 700 megawatts ng pangangailangan ng Visayas nawala dahil naputo lang mga linya galing sa mga geothermals. Pero ano lang, no, kaklaruhin ko lang, lilinawin ko lang na yung inaayos ng NGCP, mga linya lang. Okay. Importante rin na yung mga power plants sa loob ng Leyte, maayos rin yan. Kasi maski ayos ang daanan, kung wala namang kuryenteng dadaan, wala ring mangyayari. Tama sir. So ma'am, ever since po nag-strike si Yolanda, wala pa po tayong mga areas, no? Maybe excluding Tacloban, na 100% restored ever since the typhoon hit the Philippines? At the height of Typhoon Yolanda, there was a period na lahat walang kuryente, no? Yes, ma'am. Almost immediately after siya na umalis, no? Na ibalik natin ang Cebu, Negros, Panay Grid. Na-synchronize yan, I think, the day after. Okay. So, ibig sabihin na nagkaroon na ng kuryente ang Cebu, ang Bacolod, and the rest of Negros Island, and a large portion of Panay.
Problema lang sa Panay yung northern tip. Wala pa rin siyang kuryente kasi may nasira kaming malaking facility doon, yung Panitan Nabas line namin. Yan actually yung pinaka-hardest hit. Yan yung pinaka-maraming toring na tumba sa NGCP. Pero yun nga, ginagawa namin ng paraan para kasabay rin sila sa pag-energize ng bago magpasko. You mentioned this kanina na rin, no? Pero para po maunawaan ng ating mga tagapanood, how difficult po is it para makarating tayo din sa mga affected areas and to restore yung mga tore natin ng NGCP para may matulayan ng kuryente yung ating mapoproduce sa mga power plants? Magandang tanong yan, no? Kasi maraming nagsasabi na bakit hindi daw prepared, bakit hindi daw handa, no? Ba't nagtatagal ang restoration? First of all, ang NGCP taon-taon nagsasanay kami. Marso pa lang bago mag-umpisa ang typhoon season. Nagkakaroon kami ng drills. Every year to, para siguraduhin na yung mga lessons learned from the previous year, ma-update namin yung proseso, yung mga tao namin, alam yung dapat gawin pag may mga sitwasyong kagaya ng pagbagsak ng ilang power plant o di kaya pagbagsak ng ibang transmission line. So talagang pinaghahandaan namin yan. In fact, one of the things that allow us to restore immediately, or at least in a shorter time, is yung emergency restoration systems namin. Pag may mga transmission lines na bumagsak, hindi namin itatayo yung tore. Gumagawa kami ng bypass line kasi mas madaling gawin yon. Perspective lang, ang mga tore namin up to 80 to 90 feet. Malaking-malaki yan kumpara dun sa mga poste ng Meralco o di kaya poste ng mga distribution utilities na nakikita natin sa tabing daan. Ito yung mga tore na naglalakihan. Ang tawag ng iba mukhang Batman kasi malaki yung nila, yung mga arms nila. Ang kinakarga ng mga facilities namin, 69,000 volts hanggang 500,000 volts. So malaking-malaking mga tore to. Ang challenge talaga sa pag-restore ay yung terrain ng Pilipinas. In Luzon, mga maraming bundok, lalo na sa North Luzon. In the Visayas, ito yung mga iba-ibang isla. So yun yung mga nagiging challenge. Kaya na mga tao namin magtayo ng tore nang walang heavy equipment, no? Okay. Pero right now, in Leyte, we have called on our helicopters. Alright. Meron rin kami mga helicopters na tumutulong magtayo ng mga tore. So, bukod dyan sa difficulty nung kalakihan ng tore namin, ang isa pang challenge ni Yolanda is yung dami ng mga toreng apektado. Halos 600 structures, including towers and posts, ang affected. So, malaking, it's a logistical challenge talaga for us. Pero again, I've always said na yung mga linemen namin, sila ang dedicated talaga. Hindi pa lumalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Yolanda. Lumalarga na sila. Nagtinatahak na nila yung mga lugar na may problema para makita namin yung yung naging damage. So our damage assessment began as early as the day after the typhoon made landfall. Ma'am, but the important thing is you mentioned that the equipments are there and you're ready to work, no? I'm sorry? Ang importante po ay yung mga equipments ay nakarating na dun sa mga dapat nilang puntahan. Correct. And you are starting your work already. A very huge job ahead of you. Correct. Alright. We have already started mobilizing early last week. Alright. A few days after Yolanda left, we were as soon as damage assessment was concluded, Alright. we started mobilizing our people and our materials. Yun nga, but then it's a logistical problem because kasabay namin yung release goods. So nakikipila kami sa port. Maraming salamat po, Attorney Cynthia Perez Alaban, sa tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines.